Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutan pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag-click sa channel na to. Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At syempre panibagong update po tayo, panibagong mga kaganapan. Remind ko lang po mga kaaldab na si Mr. Destiny o lahat po ng mga post update ni Mr. Destiny galing po yan mga kaaldab sa social media. Mga taong kumbaga naghahanap ng mga katanungan, naghahanap ng mga kasagutan. Sinasabi nilang hindi daw tayo updated, hindi daw ganito ganyan. Common sense na lang po mga kaaldab kung bakit po si Mengay ngayon mabenta pa rin. Kahit sinasabi po nila na hindi sikat si Mengay, isinisingit mo lang yan Mr. Destiny para umangat, para pagpiestahan. Ulitin ko lang po for the record, si Mengay sikat na sikat pa rin po yan. Basta't namamayagpag po si Alden Richards, sumasabay po yan. Kasi pansinin niyo po ang billboard ni Alden Richards sa Cubao, sa Ayala, sa Magallanes. Marami po kayong makikitang billboard ni Alden Richards, hindi po ba? Pero bakit kasama lagi niya si Maine? Endorsement ng bench kay Dr. Vicky Bello sa mga kumbaga ilang mga platform, may kita pa rin si Maine. Yan yung kalakasan nga po ni Mengay. Kung laos po si Mengay gaya ng sinasabi nila, abay hindi na po yan makikita pa sa social media. Hindi na po yan kukunin ng mga advertiser. Sa tingin niya sa dami po ng artista, bakit si Mengay po yung naiisa sa napipisil at gusto po nilang makuha? Kayo na rin po nagsabi o yung mga basher na po nagsabi na si Mengay laos na, hindi na tangkilik sa masa. Pero bakit siya po yung napipiling endorsement? Common sense na lang po mga kaaldab. Hindi po ba? The real talk to, para lang klaro, para lang po malinaw. Sinasabing ako lang daw po kasi ang nagpapasikat kay Maine Polkerson. Na maling-mali naman po talaga sila. Hindi po ba? Real talk, mali po talaga sila. Kasi hindi naman po talaga nila kayang bigyan. Di po ba ang ibig kong sabihin, ipakita na ganito ganyan. Gagawa lang po sila ng issue para manahimik lang tayo. At bakit ko nga daw po lagi dinidikit sina Alden at si Mengay? Remind ko lang po sa inyo, bakit ako lang po yung binabanatan? Bakit hindi yung mga taong nagpapalabas ng mga post, komento na eto na nga po yung pinakahihintay. Eat Bulaga po ang gumagawa. Eat Bulaga po ang nagbibigay minsan ng update. Eat Bulaga rin po ang nagpapasaya sa fandom. Kasi kung hindi naman po, wala na. Di po ba? Kasi Eat Bulaga pwede tayong basagin araw-araw. Pwede tayong insultuhin araw-araw. Pero bakit hindi nga po yung ginagawa? Gaya nga po ng pinapaliwanag ko, yung birthday po ni Mengay, talagang masyadong mahigpit na. Wala pong naglabas ng mga video na birthday party ni Mengay kasama po sina Jose, Wally at yung buong Legit Dabbercats, na kung saan nga po nakakagulat, nakakabigla, hindi po ba? Kung bakit wala nga po o hindi nga po yung naglabas ng video. May video po na lumabas, nadadalawa lang naman po yung isa o dadalawa lang po sila, na kung saan binigyan no po ng cake si Mengay, na pinaliwanag ko naman po yun. Matagal na po yun, hindi na po yun bago. Kapag sila po pwede, kapag tayo
Hindi pwede maglabas ng mga video na kung saan matatagal na nga rin po. Binabatikos po tayo. Ganyan po sila kadesperado. O, kaya sabi ko nga po sa inyo, maraming mga katanungan na dito nyo lang po sa channel ni Mr. Destiny maintindihan at mauunawaan. O, kaya remind ko lang po sa mga taong guilty na iinis, tanggapin nyo yung katotohanan na wala na nga po talagang Kat-10 at wala na pong Armin. Ma-remain fanatics. Marami yan. Normal lang po yan kasi kumbaga simula't simula pa lang po ng pagkakarir ni Mengay bilang Dabmash. Abay marami na nga po Romain fanatics. At syempre si Alden Richards, di po ba? Marami na talagang Alden fanatics. Pero lahat naman po yan magsasama-sama. Lahat naman po yan ay magkakaisa pag dumating na po yung pinakahihintay natin. Kaya chill lang mga kaaldab. May mga gandang balita na dumaraan po sa atin na syempre kinatataba po ng puso natin. Kaya lang kapag ikinuwento ko na, marami nang nagre-react, marami na nagko-komento. Pero gaya na nga po ng madalas lagi kong pinapaliwanag, galing po yan sa social media. Magbasa kayo ng mga komento, tumingin kayo sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook. Tignan nyo yung mga account ng mga iniidolo ninyo. Malalaman nyo doon yung mga katanungan na kung saan ako lang naman po ang nagpapaliwanag. Inis sila sa akin kasi nga po sinasabi ko yung mga komento na ayaw po nilang marinig. Ayaw po nilang mabasa. Gusto po kasi nila pumapabor po sa kanila. Ang hindi nila alam, lahat ng ginagawa ngayon ni Alden Richards, pansin nyo, hindi na po siya gaya ng dati. Hindi na po siya tulad ng inaasahan ng iba. Totally freelancer na po siya. Kapag sinasabi ko yan, maraming affected, maraming naiinis, maraming nagagalit. Pero totoo naman hindi po ba? Ano nga po ba mas priority ngayon ni Alden Richards? Okay na, sumagot. Hindi po ba? Siyempre yung family niya. Sabi nga niya, lahat ng mga hindi niya ginawa, ngayon nagagawa niya na. Real talk mga kaaldab. Pero hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated kayo sa mga bago at sa mga latest na i-upload po natin maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Mengay at Tisoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas at sa mga senior. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.